nahihirapan ako. Na ito guys, kung may pagkukumpara sa Z9 tsaka ito talaga. Hi guys, what's up sa inyo? So, panibagong araw, panibagong motor. So, makikita nyo guys, iba yung dala-dala nating motor sa ngayon. So, ito ay Tracer 900 GT. Pakita ko sa inyo mamaya guys yung full na itsura nya. Sa kaibigan ko to guys, yung nasa previous vlog natin, yung may Tracer na 2017. So ito guys, isa lang yung may-ari nun. Bumili na siya ng brand new. Congrats sa'yo Jeffrey. Kaya tayo naka-Tracer ngayon, pa-install natin to ng Chigi. So sa Pasay yon, 11 yung schedule ko, pero 10:52 na. Tapos 39 minutes pa yung biyahe. Naabot naman siguro yan. Okay lang naman siguro, maliit ng konti. Malakas kasi sa akin yung kaibigan ko na yun guys, kaya dadali natin yung motor niya sa Chigi sa Pasay. Papa-installan natin. Kung nakuha namin to, kailan pa, wala pang 1 month. Pero ayan, maririnig nyo, naka-exhaust na. So makikita nyo yung Odo. Ayan, 265 na pala to. Gusto kong gawin dalawang part itong video na to. So yung unang part is i-share ko sa inyo yung riding experience natin sa bike na to. Unang napansin ko dito guys, sobrang na ito, advance ng technology. Tapos compared kay 2017 na Tracer guys, yung 2017 parang sobrang aggressive nya. So unlike dito guys, medyo mas mabait siya, parang ganun. Hirapan ako. Yun guys, parang mas mabait i-drive to. Siguro sa sobrang dami ng features nya tsaka modes. Para kasing may na rin to guys yung wheelie control, something mga ganun. Yung Tracer kasi na guys na 2017 pag binigyan mo ng gas yun, talagang parang aangat yung harap. So ito kasi may ang dami niyang features kaya siguro parang feeling ko ang bait-bait ng motor na to. Ewan ko lang pag pinatay yung traction control na ito, pero ayaw naman natin nun. Siyempre traction nga yun for safety rin, diba? Traffic pa rin Ngayon pala guys, December 27, may vlog pa ako sa year-end ride. Nag year-end ride kami ng Z900 ulit. So yung annual ride namin. Problema ko doon, nahulog yung dead cut nung mic ko. Kung pangit, hindi ko alam na nahulog siya. Pangit nung niya guys, nung audio. Dinig pa rin naman, pero lakas nung nung hangin. Syempre walang nag-filter, di ba? Ngayon, gumamit lang ako ng foam, kaya hindi ko alam kung okay ba to. Pero naka naman tayo ngayon guys. Yung helmet natin, yung HJC, bali naka Purple Panda to. Traffic Grabe pala tong Tracer guys. Busog na busog. Meron pa tong naka-electronic suspension siya, so automatic. Kinakalibrate lang, tapos mag-a-adjust yung suspension niya depende sa sakay, sa load ng sakay. Kita nyo guys, powerful din naman.
nga pala to, break-in period, pero hindi naman natin sinasagad. Yung tamang break-in lang. So nag 260 naman na, pwede na to hanggang 8,000 RPM. Okay, skyway na tayo. Yung pa pala guys, naka quick shifter to and auto blip, ayan o. Sobrang sarap. Tapos try natin mamaya yung cruise control. Di ko alam kung paano gamitin eh, pero try natin. Tingnan natin. Di ba ito nakakalikot nung owner eh, yung cruise control, mga ganun. Pero nakalikot niya naman yung ibang settings. Unahan na natin siya. Pala guys, yung 2017 na Tracer niya ay for sale, so baka may interested, message lang kayo guys para sa details niya. Wala naman issue yung Tracer na yun guys, sobrang sulit nun. So yun yung parang naging, hindi naman siya praktisan kasi nakapag big bike na yung tropa ko, diba? Nakabineli siya dati. Pero parang syempre tinry niya muna. Sabi ko kasi sa kanya, pang endgame bike niya na yung Tracer. So yun, bumili siya second hand, tinry niya muna. Tapos ayun, talagang power, comfort. Tapos dito sa year model na to, yung features talagang panalo. Skyway. Kaya ayun guys, bumili siya ng brand new since nandito na nga lahat. Dapat nga mag BMW pa yun eh. Dapat mag BMW siya, kaso sabi ko sa kanya, kung ibang lalagi-lagi niya, parang kagaya na ito, yung maintenance kasi ng BMW eh medyo mahirap. Alam naman natin BMW yan. Tsaka grabe na rin tong Tracer guys, dito na lahat. Ang ganda nung, napakaganda ng ano niya, ng cockpit. Ganda ng screen, yung TFT dalawa. Baka na rin hahanapin dito eh. Busog na busog eh. Yung power nandito. Naka ano pala tayo ngayon guys, naka hoodie, pero may inner paddings tayo. Sobrang comfort ng motor na to guys, as in. May ano pa, quick shifter pa. Yan, quick shifter. Hindi ko lang alam paano i-set yung ano. Set. Ayun, ayan guys, angas. Gawin natin 65. Yan guys, di na ako nagto-throttle. Naunahan ko pa yung may-ari mag ano, mag set ng first cruise control nito. So brake lang pagka-cancel, parang sa sasakyan lang rin. Hindi kasi adaptive yung cruise control nito guys. Kasi yung adaptive cruise control lumabas siya sa Tracer GT Plus, which is hindi pa na-release dito sa atin sa Pinas. Kaya yung model nito actually ay 2023. Pero ito na yung latest na meron tayo dito. Hindi nga rin alam kung marirelease ba talaga yung GT Plus dito sa atin eh. Baka tumalon na sa next gen na Tracer, kung iba yung mukha niya.
masabi dito sa Tracer guys, wala akong downside akong nakikita bukod sa price niya. So yung price kasi nito guys, almost a million na rin. So 929k. Wag lang traffic, medyo nahirapan ako guys. Kasi ano, liit ko lang eh. Ang pangahit ko, 5'7", 5'6", tip-top ako. Kahit hindi ganun kabigat yung bike, hindi kagaya nung Benelli, ang bigat talaga nun eh. Kahit hindi ganun kabigat yung bike, pag ang taas, medyo naiilang ako dun sa singit-singit. Pag itutukod na yung paa. Sarap niya gamitin, sobra. Parang gusto ko na magpalit ng ito guys, kung may pagkukumpara sa Z9 tsaka ito talaga. Yung model na to. Ang napansin ko pa pala dito guys, yung temperature niya. So kahit same siya dun sa 27 na Tracer, yung tama ng init niya sa legs, hindi sobrang sakit. Yung dun talaga sa ang init eh. Kahit ganito lang din ang temperature nun, ewan ko, iba yung tama sa legs ko. Aray ko. Back. Pala yun. May 10 araw. Yun guys, nandito na tayo. Nahirapan ako i-stand, tumadama yung natin. Ganda ng 10 araw. Wait lang, check muna natin. Ayun. May mga bike dito guys. Jiggy. Sa Viber.